Ang Islam ay unang dumating sa Pilipinas noong ika-14 na siglo, mga bandang 1380, sa pamamagitan ng mga Arabong mangangalakal, guro at misyonerong Muslim mula sa Malay Archipelago at iba pang lugar sa Timog Silangang Asya. Isa sa pinakakilalang personalidad na nagdala ng Islam sa Pilipinas ay si Karim ul Maktoum, isang Arabong misyonero na dumating sa Sulu. Siya ang nagtatag ng unang mosque sa bansa sa Tawi-Tawi, ang Sheikh Karim ul Maktoum Mosque. Makalipas ang ilang taon, dumating si Raja Baginda mula sa Sumatra at pinalawak ang pananampalatayang Islam sa Sulu. Noong 1450, dumating si Sultan Sharif ul Hashim na nagtatag ng sultanato sa Sulu, na nagsilbing kauna-unahang organisadong pamahalaan sa Pilipinas na nakabatay sa Islam. Unti-unting kumalat ang Islam sa Mindanao at sa iba pang bahagi ng Visayas at Luzon, partikular sa Maynila. Kaya bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521, ang Islam ay naitatag na sa ilang bahagi ng bansa. Ang pagdating ng Islam ay may malaking epekto sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Pinakilala ng Islam ang paniniwala sa iisang Diyos o Allah, ang pagsunod sa Quran at ang 5 bahagi ng Islam na naging batayan ng pananampalataya ng mga Muslim. Naitatag ang mga sultanato tulad ng Sulu at Maguindanao na nagsilbing organisadong pamahalaan na may pinuno, batas o Sharia law at diplomatikong ugnayan sa ibang kaharian sa Asya. Nakapag-ambag ang Islam sa musika, sayaw, sining, kasuotan at tradisyon ng mga pamayanang Muslim sa Pilipinas. Nagbigay ito ng hiwalay at natatanging pagkakakilanlan sa mga pamayanang Moro na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!